Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at absuelto nga. Itong si General Palparan sa kasong kidnapping, pananakit or torture na inihain sa kanya ng dalawang magsasaka dito sa Bulacan. At ito rin ang rason mga kababayan po natin kung bakit na nakulong ito at nalipat pa nga ito sa Bilibid mga kababayan po natin. So ilang taon niya rin dinusahan ang kaso na kalaunan ay lumabas na pala siya, acquitted na mga kababayan po natin. Dahil napatunayan umano na hindi nga nagkasala itong si Major General Jubito Palparan. So patong-patong na kaso, kidnapping, serious illegal detention, at serious physical injuries pa. So ganun kadami ang kasong final sa kanya. Ngunit sa desisyon nga ng Malolos City Regional Trial Court Branch 19 ay ibinaba kaugnay ng nauna ng reklamo na inihain ng mga magsasakang sina Raymond at Rinaldo Manalo. So hindi nga matanggap nila Raymond at Rinaldo, so nagsisigaw sila kasama ang kanilang mga taga-suporta. So mga kaalyansa nitong aktivista at syempre yung mga abogado, itong tumayong abogado ng National Union of People's Lawyer. So hindi sila talaga makapaniwala na maabsuelto nga itong si Palparan. At siyempre, ang pamilya nila Sherlyn Kadapan at itong si Karen Espino na umano'y mga kabataang dinukot ni Palparan. So, yan ay inaakusan nila kay Palparan. Pero yun nga mga kababayan po natin, mukhang pumabor kay Palparan itong korte talaga at napatunayan na hindi totoo ang kanilang mga aligasyon. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, napakatagal ang lumipas na taon at pinagdusahan nga ni Palparan sa Bilibid ang pagkakulong sa kanya. So dati pa kasi ito mga kababayan I think this is 2016, dating commander ng 7th Infantry Division ng Army Central Luzon. Itong si Palparan nung sinabing kinidnap niya umano yung dalawang estudyante ng UP. So, ang sinasabi nga, una nang nagamit ng mga testimonya nila Raymond Manalo upang matiyak ang guilty. So, actually, nakasuhan siya Nakasuhan nga siya ng guilty sa kanyang abduction dito kina Karen at Sherlyn. At sinasabing nakaligtas sa 18 buwan na torture umano ng militar itong si Raymond. So, lahat yan sila mga kababayan po natin. Ang binabanggit nating pangalan ay itong si Raymond, si Rinaldo, itong sinasabing kinidnap umano na si Karen at si Sherlyn. Lahat sila yan ay miyembro ng aktivista. At kung saan ay si Palparan nga ang kanyang grupo, ito naman ang kanyang hinahunting o itong si Palparan kasi is tinaguri ang anti-komunista mga kababayan po natin na talagang halos lahat na mapuntahan niya ay talagang inuubos niya yung membro ng makakaliwang grupo. So, ganun. Kumbaga, berdugo talaga ng mga aktivista at terorista itong si Palparan. So, ganun pa man mga kababayan po natin, hindi nga matanggap ng mga pamilya, syempre, pamilya, mga taga-suporta, abogado, mga kaalyansa, na itong mga aktivista na umano'y dinukot, tinorture, kung bakit nga naabsuelto itong si Palparan. So, may explanation dyan mga kababayan po natin. Itong active ngayon sa serbisyo. Itong miyembro ng AFP na si Harold Kabunok mga kababayan po natin. Kung ano nga ba ang konting background kaugnay kay Palparan dahil kapwa niya ito isang military at syempre ang kanilang mga na-encounter tuwing nakakalaban nila itong mga aktivista. Siyempre yung unang-una yung humahabol ay human rights at itong mga aktivista talagang mayroon din silang mga malalakas at magagaling na abogado talaga na kung hindi lang magaling ang abogado ng ating gobyerno sa pagdepensa sa ating mga MUP or military uniform personnel na madalas nga ginagawa nila ang kanilang trabaho parang nangyari dito kay General Palparan, sila pa ang nagdusa ng ilang taon sa kulungan mga kababayan po natin. So matanda na ngayon si Palparan. Kaming umaalma dahil siyempre yung mga kamag-anak at saka siyempre alam natin yung sa mga makakaliwang grupo na sila ay
silang nakipaglaban para maipakulong nila si General Palparan dito sa akusasyon na siya ang nag-kidnap doon sa dalawang estudyante sa taong 2006, no? Dalawang kabataan na di umano ay mga membro ng makakaliwang grupo. Kung saan sila member, doon ba sila sa white area o sa red area, hindi na natin alam ang detalye doon. Para sa akin, parati kami nakakasuhan ng mga sundalo sa tinatawag na service-related offenses dahil sa sinasagawa natin na counter-insurgency operations. Yung kaaway ng gobyerno ay komunistang grupo na mayroong legal at meron ding illegal. Ang legal ay yung mga nasa front organizations. Alam naman natin na repeal yung anti-subversion law. Ibig sabihin, hindi naman talaga illegal ang magiging komunista. Pero meron silang armadong grupo na sinusuportahan, yung tinatawag nilang armed struggle, ang New People's Army. Kaya andon ang mga sundalo para kalabanin ito ayon sa mandato sa Armed Forces of the Philippines na ipagtanggol yung mga tao at ang ating mga pamayanan laban sa kahit sinong gumagamit ng karahasan. Kaya kahit ako mismo ay dati nang nakakasuhan ng kagaya nito na service-related offenses. And si General Palparan ang isa sa nakakasuhan, no? At nakita natin siya ay naipakulong dahil sa testimonya nito nila Raymond Manalo, dahil sila daw ang direktang nakakita, nakasaksi doon sa insidente. Mayroon tayong provision sa batas, no? Everybody is presumed innocent unless proven otherwise through due process of law. Sa korte ang nakapagsabi, and therefore dapat may presenta ng mga nag-akusa ang testimonya, yung prima facie evidence na sigurado beyond reasonable doubt talagang si General Palparan ay ang may sala doon sa akusasyon laban sa kanya. And since ang korte ay inaral nila ang lahat ng mga ipinresenta ng mga ebidensya, testimonya, nakita nila na hindi ito sapat para i-convict si General Palparan, no? So, yun pala mga kababayan po natin, no? So, napatunayan talaga ng korte na hindi talaga o wala talagang kasalanan sa nangyaring kaso o yung inaakusa dito kay Palparan, mga kababayan po natin. So, napakaraming kaso yung pinail sa kanya. Tama lang ang desisyon talaga nitong Malolos City Regional Trial Court Branch 19. Kasi kung bakit pagdudusahan pa ni Palparan ang hindi niya naman talaga ginawa o wala namang sapat na ebidensya na magtuturo nga na siya yung dumukot at siya yung mga nagtorture sa mga aktivistang ito. So, kaso yun nga lang, dahil nga talaga ay sinasabi ng mga witnesses na grupo ni Palparan itong kumuha sa kanila. So, talagang hindi matanggap nitong pamilya kung bakit napawalang sala itong si Palparan. So, hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin sila ng hustisya at dapat umano talaga ay ibalik sa kulungan itong si Palparan. So ngayon, hanggang ngayon mga kababayan po natin, para sa kaalaman ng lahat, ay hindi pa nakalaya itong si Palparan dahil dalawa pala yung kaso na pinal sa kanya. So hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin itong si Palparan kahit na pawalang sala na nga o absuelto na siya ng Malolos Trial Court. Pero parang may kaso ba sa ibang trial court, mga kababayan po natin. So yan po yung ating alamin kung ano ang kanyang isa pang kaso, kung bakit hanggang ngayon ay nasa bilibid pa rin ito at hindi pa rin nakalaya. So mukhang may isa pang kaso ata. So ibig sabihin ibang kaso itong nag-absuelto sa kanya. So yan po yung ating alamin, mga kababayan po natin.